Ang simple lang talaga ng salpikaw pero madalas yan pa ang napapalpak. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, tara, tulungan kita para ma-perfect mo ang salpikaw. Una muna, we need to use quality ingredients. It starts with the meat. Ang mga dapat lang na gamitin, either beef tenderloin, beef sirloin, or rib eye, or number 5 quality grade for steak. Kailangan malambot na part and may konting fat. For the marinade, 1 kilo beef tenderloin is to half cup dark soy sauce, half cup quality Worcestershire, half cup quality olive oil, 1/4 cup liquid seasoning, and half teaspoon quality sweet paprika. And then 4 bulbs sliced garlic, cracked black pepper. Tapos use your hands to massage the meat to loosen up the grains of the muscles. Then leave for at least an hour or overnight to allow the olive oil to soften the meat. And to easily understand the cooking method, beef salpicao is more like cubes na steak and dapat ang measurement niya bite size. So the perfect size is 1 by 1, parang ID picture. Ang purpose to is para hindi siya nagtutubig and saktong-sakto pa rin ang pagkakaluto without burning the butter. The olive oil will reach its saktong smoke point. Plus the garlic will not be bitter. I had a client before who wanted bigger cuts ng salpicao and I politely declined for these reasons. Now the secret to a nakakagigil na lasa is Anchor unsalted butter. Since our beef is marinated in a salty mixture, we don't need to add salt. Salt, by the way, drains out the moisture of the meat, kaya mas better na we rely on unsalted butter. Iba talaga yung lasa pag Anchor unsalted butter ang ginamit sa quality beef. It gives, yun nga, yung nakakagigil na lasa. By just eyeballing the heat, add butter and olive oil in a pan and only add a scoop of the marinated beef tenderloin. So, sa sandok-sandok lang tayo. Do not move it first so that the temperature will not drop. It will create a Maillard effect or the browning of the edges. So, basta pag nakita mong parang tostado na yung likod niya, that's the time that you can only flip it. Ang tawag doon is parang na-sear na siya, yung parang nag-curl na. Tapos, gently scrape the bottom of the pan so the fond or yung tutong, magko-coat siya doon sa meat. Cannot set a perfect number of minutes kasi iba-iba yung nature ng meat. May mga karne na matubig, may mga karne na malalaki yung grains. So, talagang babantayan mo siya. Nasa itsura niya yun yung parang pag kumapit na yung binabad, yung medyo malagkit-lagkit na siya. Pero, hindi mo naman pwede overcook kasi nga, kailangan steak-like siya. So, medyo malasado yung pagkakaluto dun sa beef. Kasi pag masyado matagal naman, titigas na siya. Madalas, masarap na katerno ng salpicao are neutral vegetables like potato balls, snap beans or French beans, carrots, corn, and mushroom. Tapos, ang totoong butter kasi, ang nangyayari sa kanya is lalo niyang napapa-bright yung color ng gulay. Oh, 'di ba? So, matrabaho I know, but if you really want the perfect salpicao, you'll have to do it that way. Ayan. So, pagtapos na tayo sa vegetables, we are now going to proceed with reducing yung marinade para mas magkaroon ng sarsa yung salpicao. So, pakukuluan lang natin siya. Tapos, pagka medyo nag-reduce na siya, tsaka natin ilalagay yung mushroom para magkalasa siya. Lakas sa kanin ito mga kamari-chef. Feeling ko talaga makakadalawang serving ka or 3 serving ng rice pag ito yung ulam mo. Ayun lang mga kamari-chef. I hope you guys like and share this recipe!